today's episode, we're diving into a very modern kind of heartbreak. Is unfollowing the new friendship breakup? In a world where connections are just one click away and just as easy to cut off, what does it really mean when someone disappears from your feed or when you choose to remove them from yours? We'll talk about silent goodbyes, growing apart without confrontation, and how boundaries, self-preservation, and even comparison play a role in the friendships we keep or let go. If you've ever questioned a friendship because of distance, silence, or even a simple unfollow, this episode is for you. Welcome back to The C Off the Cover Podcast. And for our third episode, guys, nakatatlo na tayo. So, yung pangatlo nating pag-uusapan ay about breakup. Pero, this time, friendship breakup. Okay, so dati kasi yung mga friendship natin is pag may problema, nagkakaroon ng confrontation, may iyakan pa nga, Malala. diba? And may closure. Pero ngayon, bigla ka na lang ina-unfollow. Yes. Isang click lang, nawawala na. Oo. Parang friendship over na ba? Yeah, yun talaga yung question natin ngayon. Kapag ba nag-unfollow, FO na agad, or friendship Oh. over, or ito ba yung bagong way natin ng pag-iwas? Let's talk about Unfollow. Okay. So, syempre, pag sinabi mong unfollow, hindi naman yan aksidente, di ba? Hmm. Ano yun, yung mouse? Talaga. may clinic ka may clinic ka, so intentional siya. Attention. The question is, naranasan niyo na bang mag-unfollow? Mag-unfollow. Ng kaibigan niyo, ng close friend niyo before, tas in-unfollow niyo sila. Ako unfriend, which is Unfriend. unfollow din yun, di ba? Oo. Dahil nagkaroon kayo ng gap. Hindi ko lang nakikita yung relevant niya doon sa network ko. Kasi nga, hindi naman siya nagre-react or somehow, hindi ko talaga siya totally kilala. For some reason. Hindi mo siya friend. Yeah, hindi talaga siya friend. As in, talagang for some reason, inaccept ko lang siya. Tapos, nung nakita ko na, hindi siya So, relevant. maski real life, hindi kayo, Yeah, okay. ganun kasi ako dati, yung parang accept lang ako ng accept. To the point na naging 5,000 na. So, Oo. I'll unfollow for the reason na para mabigyan ng space yung gustong maging friend. Oo. Unfriend. Naging selective ka dun sa mga pina-follow mo. Yeah, ngayon, kasi dati talagang accept lang ako ng accept. Go, the more the merrier. Kayo? Ako hindi unfriend, unfollow. Unfollow talaga. Magkaiba ba? Pwede ba na friend mo pa rin? O, define na. Pwede mo pa din siyang friend, Pero pero hindi naka-unfollow ka sa kanya. Oh. Okay. Pwede din naman na pag in-unfriend mo siya, automatic yun, Unfollow na rin. ka. So, yun sa akin, Pero- unfriend. Kaya unfollow ko na rin. Oo. Pero meron kasing nangyayari na pag in-friend mo siya, mag-automatic na naka-follow ka sa kanya, pero hanggat hindi niya kino-confirm yung request mo, hindi pa din kayo friends. Okay. Pero di ba pag sinabing unfollow, ayaw na kita makita sa feed ko. Yeah. Yes, oo. So, intentional siya. So, Intentional. kayo ba, pag in-unfollow, yun ba yung nafe-feel, no? Ako, yun nga, may in-unfollow ako kasi ayoko lang makita yung mga sinishare niya Mm. sa feed niya. Oo. So, syempre, pag nag-i-scroll ako, parang may mga negative kasi. So, negative yung mga, mga sinishare niya. Oo. Diba? So, ayoko siya nakikita sa feed ko, naka-unfollow siya sa akin. Pero friend Friends ko pa kayo. rin siya. Mm. Friends pa din kami sa Facebook. Ay, pwede ba yun? Oo. Friends pa din kami. Pero, naka-unfollow ako sa kanya. Para lang hindi Para mo lang- makita yung feed
niya. Oo. Para lang every time na mag-post siya, hindi mo na makikita. Parang ganun din yung sa akin. Yun yung reason ko kung bakit ako nag-unfollow din. Kasi sobrang negative nung mga pinopost niya. Tapos may mga mura pa. So parang hindi ako okay na nakikita ko siya sa feed ko. So, unfollow siya. Pero hindi ko masabi na talagang friend siya. Pero yung friend talaga, close friend niyo. Close Na friend in-unfollow niyo. unfollow. Ako wala. Wala akong close Kasi friend. yung sa'yo, hindi, parang hindi mo din yung friend. Kasi Hindi ko parang- talaga siya friend. Hindi ko sila friend. Kasi hindi mo sila kilala. Yeah. May mga Yeah, ganyan. meron Actually, lang may kami mga mga ganyan virtual. din ako na magugulat na lang ako. Friends Nakikita ko kayo. siya sa feed. Oo. Friends kami. Sino Pero hindi to? ko siya kilala. Diba? Yeah. Tama, may Siguro ganun yun naman. yung era na kakapal pa lang ng Facebook. Oo, na gusto mo maraming friends. followers. Diba? So ngayon, na ang dami na message request na hindi na kita ma-add kasi sobra na sa 5,000 yung friends mo. So, I tend to filter na sino ba dito sa mga friends ko ang talagang friends na i-stay ko doon. Okay. So parang, yung friend talaga, wala pa tayong na-unfollow. The next wala pa. question is, meron na ba kayong close friend na nag-unfollow sa inyo? Maki, leave the room. Is this a revelation? Ako talaga, share dyan ng malala. Kasi ako talaga na ilang friends na tingin ko talaga friends sila. Then, in-unfollow ka. In-unfollow ako for some reason na yun nga yung masakit, yun yung malala. Hindi Kasi mo alam. Hindi mo alam bakit ka Pero ina-unfollow. before ka i-unfollow, may nangyari bang incident? As in totally wala. Blinded ako. So shout out sa inyo. Bakit nyo ako I in-unfollow? deserve an explanation, Yeah. Char. Kailangan nyo ng closure, guys. Pero ano ba yun? Automatic ba siya? Pagka in-unfollow ka, ibig bang sabihin nun, friendship over? Sa akin, malaking bagay na yung actually hindi nga pag-unfollow, yung pag-in-unfriend ka sa social media. Knowing our social media era ngayon for today's reality na parang yun na yung nagiging reflection sino ba. Basis. Kasi di ba maski sa artista, hala, break na sila. Yeah, Uwi big na sila. deal. Hala, naka-unfollow na si ganito kay ganyan. Big deal talaga siya Sobrang sa big akin. deal ngayon talaga ng follow, unfollow. Lalo na kung Friends hindi and mo alam kung ano ang dahilan, bakit ka in-unfollow. Ano ba yung mga reasons kaya? Possible. Kung bakit ka mag-unfollow. Una na dyan siguro personal space or decision personally. Katulad na banggit mo kanina, na hindi mo na siya siguro nakikitaan na relevant sa kanya. Or pwede rin insecurities. Pwede. Di ba? Insecurities na sabihin na natin with today's reality, di ba, pag social media, post mo lahat ng gusto mo, mga success stories mo, Oo. mga achievements mo. Yung iba, medyo hindi nila pa kayang makita yun. Siguro natitrigger sila. May pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Pwedeng, Pero i-clear ko lang na yung triggers naman, not always na negative towards dun sa person na in-unfollow Yeah. nila. Kasi pwede din na, yun nga katulad nung sa akin, hindi ko naman siya friend, pero ano siya, parang influencer siya. Gustong-gusto ko siya before, pero feeling ko yung content niya ngayon, hindi na siya aligned doon sa mga content na gusto kong panoorin, tsaka parang naaano ko na, ay, okay, ano kayang trabaho niya, bakit ganon, ang ganda naman ng buhay niya. Parang para lang maiwasan mo na mag-compare, ma-question, may ganong part. so siguro yung ganon, yung part na yon is ito yung tinatawag nila na pag-protect sa peace Peace. mo. Okay. So yun nga din, nung mga nakausap kong friends na, syempre, ikaw kasi, mag-overthink ka, di ba? Sino ba naman na suddenly, naka-unfollow ka na, o
hindi ka na fina-follow ng taong kala mo kaibigan mo na totoo. So parang ikaw, overthink ng malala, ano ba yung nagawa kong mali? May nagawa ba ako? May nasabi ba ako? At saka, parang masakit siya. Masakit talaga siya, babe. Masakit siya. Parang masakit siya kasi, isang click lang naman siya. Pero masakit siya kasi alam mong intentional Intentional. yung ginawa niya. Tapos, hindi pa nasabi sa'yo, parang wala kang idea kung bakit niya ginawa yun. Yeah. So, parang may mga questions sa mind mo. Parang kang na-ghost. Yeah, Parang siyang totoo. ganon. Parang iniwan ka. Yeah, talaga, iniwan. Break up. It's a sense of break up na parang sinabi sa'yo na ayaw na kitang makita sa circle ko. Yun yung dating sa akin. So for some reason, parang FO nga siya. Lalo na ngayon sa generation ngayon. Oo. Super big deal ang pag-unfollow. Parang na-touch natin to nung episode 1. Yung parang lumiliit yung circle mo. Yeah. Diba? Nagiging factor din kaya yun na parang dahil hindi mo naman na siya nakakasama, Ay, follow ko na lang. follow ka na lang. Parang Or- hindi mo na siya friend. Or for some reason, hindi ko na siya kailangan o hindi na siya nasa network mo. Kaya unfollow ka Unfollow na na lang. lang. Pero yung iba naman, sabi nyo nga kanina, for their inner peace or it's the way of healing themselves. Kaya ina-unfollow. Siguro ganun yung mga iba. Kaya nag-unfollow kasi they found na makakatulong sa kanila yun for their own peace of mind. Pero may iba naman na in-unfriend ka man nila, in-unfollow, especially pag naka-public yung profile mo, di ba? In-unfollow ka, in-unfriend ka, pero makikita mo, view pa rin yung stories mo. Yeah. Pag naka-public ka kasi, for example, public yung stories mo. Oo. Lalabas kasi doon kung sino yung mga nag-view na Yeah. non-follower mo. Nakikita ko yan kasi ako as a public person, Wow. as a public, yung walang Facebook, pero Oo, public yung Makikita- profile. Yeah, makikita talaga na merong mga tao na still following you. Pero naka-unfollow sila. Or nakikita Nag-view nila. sila ng Ah, stories, pero hindi na sila naka-follow sa'yo. Parang following you by Parang By the check pa far. din nila kung anong nangyayari sa buhay mo. Pero, ayaw ka na Hindi ko lang nila. nila ma-update. Oo, parang Digital gano'n. life Siguro, nila. gusto lang nila ma-update sila sa buhay mo. Parang gano'n. Kumbaga, depende sa mood nila. Pero okay ba yun? Kasi di ba ang reason kung bakit may social media is for connection. Pero ngayon, parang nagiging tool na din siya. Easy tool to disconnect. Yeah, to disconnect, to delete Kasi, di ba, relationship. Totoo. imagine isang click lang tapos na kayo, walang usap, ang tagal niyong magkaibigan. Diyan ako nanggagaling. Kaya masakit siya. Yeah. Di ba? For some reason, na in-unfollow ka ng tao, nakala mo okay kayo. Makikita mo na lang, hindi na kayo friends. Bakit? Pero, anong ginawa mo? Kinonfront mo ba? Minessage ko sila. Actually, minessage ko na, ano nangyari? But suddenly, bigla lang, hindi mo na ako friend or hindi mo na ako pinapollow. So, wala akong closure pa din, deadma. So, Hindi siya nag-reply. Sabi nila, di ba, pag hindi nag-reply, that in itself is a reply. yeah. Kaya, ang ginawa ko din, in-unfollow ko na din. So siguro, parang iyon na yung closure para sa Yeah, in-unfollow ko na rin. Para, yun na yung, doon na papasok yung peace ko naman. Totoo. Yun naman yung piece. At saka in fairness naman, nag-reach out ka. Yeah. Diba? Kasi minsan, Brave. Way of telling. yung sa friendship is, nag-friendship over kasi naghihintayan lang kayo. Mhm. Naghihintayan lang kayo kung sinong mauunang mag-reach out. Diba? Which Kaya is, nga ang weird kasi social media was created to Correct. connect people. Pero ang nangyayari, talagang parang naging
way na din siya para mas ma-disconnect ka dun sa mga taong naging malaking part din ng buhay mo. Para papasok dyan yung digital versus real life friendship. Oo. Pwede ba yung friends kayo sa social media, pero in real life, hindi? Hindi. Oo. O, balik na rin natin. Sa real life, friends kayo, pero sa social media, hindi kayo friends. Possible ba yun? Bakit? Di Hindi ba? niya pina-follow. Hindi niya trip yung pinapost mo. Pero sa reality, friends kayo. Wala akong ganun eh. Kasi siguro ako, kung may ganun ako itatanong, ba't di mo ka pina-follow? Yeah. Saka Kasi hindi ko din okay kayo makita ng yung personal. logic na friends kayo in real life, pero hindi kayo friends in digital. 'Di ba? Oo. So, syempre kasi kung friend mo siya talaga, ngayon na, Sa sa digital. panahon ngayon, isa sa mga maliit na support na mabibigay mo sa friend mo is to support them through Online. social media. 'Di ba? Simpleng mag-like lang ng post nila, mag-heart lang ng post nila, mag-share lang ng post nila. Uy, okay. Dahil speaking of like, hearts, especially halimbawa if meron kang, bawa, sa business or sa mga ginagawa mo na content, naaapektuhan ba kayo pag yung friends nyo, hindi sila nagla-like doon sa mga pinopost nyo? Hindi sila parang walang digital support. Ako before ganun. Pero part of being adult, sa pagdaan ng panahon, it's not about likes or Yes. hearts. It's Totoo. about views. Nakikita mo kasi, di ba? Makikita mo yung reach ng pinost mo. Akala ko naman seryoso yun. Ako naman, actually, parang halos parehas kay Maki. Pero kasi ako, syempre ako tinitignan ko, magiging honest ako, tinitignan ko din talaga kung sino yung mga nagla-like, nagka-heart, nag-share sa mga contents ko. Pero, syempre, siguro meron niyang, anong tawag doon? Lalim. Kanya-kanyang lalim. Kasi for example, ako personally, may mga times na hindi ko nalalike ang post mo, hindi ko na-heart, hindi ko na-share ang mga post ninyo. Pero, You know parang alam mo, alam ko na isa ko sa number one supporter Yeah. mo. Diba? Parang siguro Totoo may yun. times lang na, wait lang, sorry, may pagka-busy ako today, pero nakita ko yung content mo. Diba? Parang ganun. Meron din naman na laging naka-like, naka-heart. Yun pala, CCTV camera lang. Totoo. Scroll lang like, pero hindi niya alam kung ano yung pinost mo. Nagpuso out. Yun Oo. yung Parang It's the other ano way lang din around. niya, Oo. hobby niya lang. totoo yun. Ganun pa lang, or sige, heart natin. Diba? Sino ang mas significant? Yung hindi nag-like pero na-appreciate niya yung post mo or dun sa nag-like pero hindi niya alam kung ano yung pinost mo? Diba? Doon na Di lang ba ako sa ganon? kahit hindi nag-like. Pero Alam niya kasi aminin natin for some reason kahit yung mga tao na hindi nagla-like or nag-heart ng post mo pero pag nagkita kayo personally, Alam mo na, niya. ano nagtotoong kaibigan, sinusupport. Saka alam niya yung pinopost mo talaga. Yun. So siguro ako na-outgrow ko na yung likes, number of likes. Doon tayo sa views. Kasi mas may kita sa views. Diba? Doon, anong tawag doon sa Facebook? Dahil dyan yung babawasan na daw nila mag-views. At hindi mangyayari yun. Kasi hindi mo Ay, makokontrol. oo. Yan, makikita kasi. Hindi mo yun So, ibig sabihin ng makokontrol. views, dumaan ka sa bot. Sa Oo, feed kasi nila. yung pag-like, pag-share, makokontrol mo kasi decision mo. Oo. Yung bigla mo makikita yung video niya sa news feed mo. Syempre, kung ikaw, anong tawag doon? Curious kung Oo. ano yung post niya. I-check mo Talagang talaga. papanoorin mo. So, yung views, hindi mo talaga yun. Kaya doon tayo sa views. Diba? So, ibig sabihin, nakita nila yung post mo. So, pero totoo nga yun, merong mga tao na nag-unfollow sa'yo, pero they're still checking on you.
Yun nga lang, blinded tayo kung sino yung mga taong nag-unfollow at akikit or tinitignan ko pa din. Kasi hindi lang makikita yun eh. Dun sa stories. Lalo na pag hindi mo sila friends. Pero halimbawa, close friend mo, in-unfollow ka. Tapos nagkita kayo. Yun ang very mature role dapat na gampanan mo. Mature. Yeah, meron akong instances na ganyan na parang friend ko siya, tapos na-open up ko sa kanya na Inopen up mo. in-open up ko na in-friend ako nito. Tapos, nung nagkita Wait. kami nito, Inopen up mo Sa ibang sa iba. tao. Akala ko oo, sa hindi, kanya isa mismo. niya. Pero syempre, alam mo na alam niya na okay, alam niya na in-unfollow. Oo. Kasi syempre, di ba? Tapos nung nagkita kami, after kami nagkita nitong nag-unfollow sa akin, tinap ako nitong friend na nag-share ako, sabi niya, I commend you for having that conversation na, di ba, ang awkward kasi nun, pero ang ginawa ko, pinakitaan ko pa rin na okay tayo, civil tayo, yun yung choice pero mo. iba yung pinag-usapan niyo, hindi yung unfollow. Hindi. So parang ang nangyari, mayroong awkwardness, pero yung pagiging brave mo na i-approach siya, kasi alam niya na in-unfollow ka niya, yun yung pinaka-best way. Pero, hindi mo Ano? siya in-approach na... Alam ko na may barrier, kaya ako yung Pero nag-approach hindi sa mo siya kanya. tinanong kung bakit. Yun, hindi ko na tinanong. Okay. Ang another question, paano mo nalaman na in-unfollow ka? So, ibig sabihin may hint ka na rin. Yes, kasi nasa isang group kami. For some reason, kailangan ko i-message isa-isa yung mga members ng group na yun. Tapos Okay. nakita ko, mayroong nakalagay dun sa profile na add friend. So, ibig sabihin, oo. ilan friend niya ako. Okay. Yun yung heartbreaking. Masakit. So, sabi nyo nga, intentional yun. Hindi ka naman accident na makiklik mo unfriend. Totoo naman. Pero ang hirap din kasi, iniisip ko kasi, parang nire-relate ko siya dun sa silent treatment. Kasi di ba before, ngayon kasi unfollow eh. Yeah, yun yung parang loud. Parang generation natin, Generation natin. friends kami. May Bigla na lang problema. bukas, hindi na kita Oo. kakausapin. Yeah, silent Silent treatment. Parang sa akin, nasa isip ko, dapat alam mo na mali yung ginawa mo, kaya ganito yung naging response ko. Yeah, oo. So siguro iniisip ko, baka may ganun din na feeling kung bakit nag-unfollow ang isang tao na parang iniisip niya, dapat alam mo yung ginawa mo sa akin kung bakit ako nag-unfollow. Parang ganun. The reason why siguro ina-approach ko or tinatanong ko by message lang, bakit mo ko in-unfollow? Pero wala akong makuha sagot. Alam mo, yan nga lang. So Yun. parang So, wala it's talagang other way around. intention Yeah. to Explain fix yung relationship. Oo. Pero sa inyo, okay yun. Amen. Ibig sabihin kasi iba yung na-outgrow mo yung friendship sa kinat off ka. Na parang tinanggal ka na lang. Tinanggal ka talaga. Outgrow kasi biglaan na lang. Cut Hindi mo off. na malayan. Oo, yung intentional siya na inalis ka. Part of adulting talaga yung nafi-filter na yung friends. And iniisip ko na lang, siguro choice nila yon. So why not go with the flow? Kung dyan ka masaya, dyan ka magkakaroon ng inner peace or dyan ka sabihin natin, mag-excel kung ano man na ayaw mo kung maging part ng buhay. So, let it go. Sabi nga ni Elsa. Yeah, let it go. So, dito na lang ako. Dyan ka. Pero pag nagkita kayo, civil pa din. Yeah, civil pa din. Kaya ang hirap yan kasi parang ang awkward. Awkward talaga, malala. Parang may silent war. Oo. Meron. See. Big deal talaga siya. Kaya yung mga sa celebrity, totoo yun eh, yung unfollow. Nangyayari rin talaga sa realidad yun, na kahit mga normal people, it's a big deal kasi nasa digital era tayo. So
So, malaking bagay. Pero ang sad lang, katulad din sa silent treatment. Halimbawa, sa akin na best friends talaga kami, tapos in-unfollow niya ako, in-unfriend niya ako. Parang mapapa-question ako kung friend ko ba talaga siya. Kasi if may problema ka dun sa tao, Yeah, sasabihin you have mo, to diba? communicate. That's why sinasabi ko, masakit. Yeah. Kasi, At saka kung totoong friend ka dun sa tao, ano tawag ito? Kung meron ginagawang mali, yung Yeah, friend you mo, have to i-call be out mo honest. siya eh. I-call out mo siya, or i-correct mo siya, kakausapin mo siya. Diba? Hindi yung kaya biglang- mapapaisip ka na naging friend mo ba talaga ba? Same siya sa silent treatment. Kasi dati guilty ako dyan sa silent treatment. Pag visit ako, hindi kita Tahimik ka lang. kakausapin. Tapos na-realize ko, parang si Alvin sabi niya, if binavalue mo talaga yung Yung friendship, relationship, mm. you have to communicate. Kasi hindi ka pwede mag-assume na, Alam niya din. alam ko na, kasi mamaya may ginawa ako na naka-offend sa'yo. Sa akin, parang hindi ko naman alam na na-offend ka pala. Tapos bigla mo na lang akong kinut off. So parang masakit siya kasi parang sana kinommunicate mo para aware ako. Para alam ko. Yun din nangyari sa akin. So parang, sana lang, no? Bago kayo mag-unfollow. Explain naman. Oo. Kasi parang Diba? Parang may mali. Siguro pwede din yung mag-ano ka, unfollow na kita. Mag-unfriend. Diba? Pwede kaya ganon? or pwede siguro na na-hurt ako dun sa nangyari kanina, na-offend ako. We are. Oo, Yung parang pwede maging naman mature Parang enough ikaw to din. open up. Oo, parang ikaw, ma-improve mo din. For example, ikaw, Yeah, may nagawa hindi ko kasi kang alam hindi eh. pala okay sa kanya. At least ikaw, ay okay, sige, pasensya na. Kasi ang sad lang na, diba, biglang Ikakat ka na lang. nawawala. Oo. Well, that's reality. So, we're talking about unfollowing or unfriending friends sa social media. So, in my situation, bigyan niyo ako ng payo. Kapag ba, syempre, alam ko na kung sino sila na nag-unfollow sa akin or nag-unfriend. Kung bibigyan ka ba ng chance or may option ba or pwede ko ba maging option na i-friend ko sila ulit? Or Ano i-click ko ulit yung friend Friend na digital na i-follow mo sila. sa digital, online? Ako, kung POV. in-unfriend ako, hindi na ako magre-request ng mag-friend request ulit. Kasi, there's reason bakit mo ko in-unfriend. Ngayon, kung ayaw mo nang maging friend ako online, hindi ako yung unang mag-send ng request. Pero, kung sila yung nag-send ng request, for example, I-accept mo ulit. Oo, i-accept. Oh. Yes, i-accept ko ulit kasi, okay, sige, ito na yung era mo na gusto mo na ulit akong maging friend online. Go. Okay, sige. Kasi sa akin wala namang issue eh. Hindi naman ako yung nag-unfriend sa'yo. Ako siguro hindi ko sila i-accept. Grabe! Hindi. Kasi baka mamaya, friend ka lang kasi alam mo may kailangan. Kasi may mga ganun din. Di ba? Siguro ako hindi din. Hindi din. Hindi, I'd rather na magkausap kami personally. Mhm. Masabi niya, Yung kung kailangan may niya. concern Yeah. siya, kung may naging problema siya, then from there, tignan natin kung magkaka-unfollowan. Kasi ang bakit naman na ifa-follow ko siya, kung yung ginawa niyang pag-unfollow, ang dating sa akin is, ayaw na niya ako sa space niya. So, hindi ako para ipilit pa yung sarili ko, di ba? Yeah. Saka in-respect na rin sa'yo na parang yung time na hindi siya okay, in-unfollow ka, tapos ngayong okay na siya, pa-follow ka niya agad ulit, tapos accept mo lang, ganun-ganun. Oo. Kasi magiging ano siya eh. Hindi ko alam, baka maging routine. Yeah, na parang, okay, this time ay okay na ulit, unfriend or unfollow kita. Oo. So pag okay na ako ulit, follow na kita. So parang pangit din ng ganung relationship. Pero siguro, On and off. hindi, pero siguro bago naman
siguro mangyari na i-accept ko, mag-clear din muna ako na, anyari, bakit Yeah. ngayon, bakit ngayon, pinafriend Here mo you na are, ulit ako? ipaparent mo ulit ako. Anong reason? Di ba? Siguro may ganun. Pero kasi baka mamaya, dun din mag-start yung ma-open sa isa't isa. Anong nangyari before? Oo. Especially kung binavalue mo yung Friendship. There's, kumbaga, may second chances na. Yeah. Pero to be fair, meron din naman na siguro healthy unfollowing yung nangyari dahil ikaw yung toxic. Pwede din. Diba? Parang para sa peace of mind ko. Or siguro may mga instances nga na yung parang nabanggit natin kanina na para sa akin. Kasi nakakasama para sa akin yung nakikita ko ng mga post mo. Mm-hmm. For example, dati sabay tayo ng journey. Tapos ako nagkaroon ng parang na-stop ako dun sa journey. So, ikaw nagpatuloy ka. So, parang hindi ako okay na makita ka yung dati kong kasabay na, ay, ito na siya ngayon. Parang, para sa akin siya. Ginawa ko siya for me. To For your protect own- yourself. For Oo. own good. Para din hindi ka mag-harbor ng negative feelings dun sa tao, dun sa kaibigan mo. Pero, I think, importante pa rin talaga yung communication. Yeah, communication is the key. Na, just in case lang, kung mag-unfollow kayo, at binavalue nyo yung friendship nung taong i-unfollow nyo, try to communicate first. Bakit? Suddenly, i-unfollow nyo yung tao. Kasi, hindi nyo alam yung magiging impact niyan dun sa tao na i-unfollow mo. Kasi masakit siya. Lalo na sa mga talagang digital Mm. sila. May digital life talaga si parang si Yeah, na digital is life, network is life, and followers is life. life. Joke. Kaya siguro yun. Kaya yun nga, dahil na, anong tawag ko? Unfollow, or merong healthy unfollow. Kaya din siguro kaya ang sagot ko kanina is, i-accept ko ulit. Kasi nga, yun, baka mamaya nag-unfollow lang siya kasi may kailangang mag-heal sa kanya. Yeah. Or may pinagdadaanan that moment Oo. na kailangan niya munang for sudden reason na mag-take a break muna ako dito sa tao na to. Kasi nagkakaroon siya ng triggers. Yeah. Pag nakikita niya yung mga post mo. So, hindi lahat na nag-unfollow is galit. Oo. Pero ang malala nito, hindi lahat ng fina-follow ka. Is totoo sa'yo. Yes. At totoong kaibigan mo talaga. Kasi for yung iba, for the clout lang. Yun naman, talaga rin. At saka yung iba, CCTV. Gusto lang nila Oo. ma-check. Ay, ano kayong ginagawa? So, that's it. Yan nga. So, kasi sa panahon nga ngayon, sobrang dali na sa atin para umalis sa isang sitwasyon, Mm. di ba? Isang click lang. So, kahit walang salita, Pero in reality kasi hindi naman nag-e-end ang isang relationship. Dahil because of one click. Diba? Nag-e-end siya kasi may mga words na hindi nyo napag-usapan. May mga bagay na hindi nyo napag-usapan. So I think importante pa rin yung communication talaga kahit na nasa digital age na tayo. so the real question talaga for this topic is, marunong pa ba tayong mag-usap? Yeah. Sa panahon ngayon na, marunong pa ba tayong mag-usap? Kasi dahil na nag-e-end yung relationships, yung friendships, dahil yun na lang. Hindi na kayo nag-usap. So to wrap it up, ano yung thoughts nyo for
ngayong digital era, ano yung thoughts nyo about friendship na for being unfollowed and kayo mismo magka-unfollow? Ako, for today's digitalization or digital era nga na sinasabi ninyo, it's our right to unfollow or follow people that we find relevant sa buhay natin. So, madali lang mag-unfollow, madali lang mag-follow, pero dahil sa reality nga na big deal ang pag-unfollow sa ka-follow, make it a point to connect first to that person na i-unfollow nyo. Dahil hindi nyo alam yung magiging impact nun or magiging reality or realization doon sa tao na i-unfollow nyo. So, make that brave move na kausapin ano yung mali or what's something wrong na nag-trigger kayo na i-unfollow yung tao. Kasi one way or another, ito yung magiging connection nyo ulit. For some reason, baka kaya pa na hindi mo i-unfollow yung tao nyo. Ako naman, always, eto, gasgas na to, diba? Sa digital era ngayon, lagi nga sinasabi, always think before you click. So, kasi at the end of the day, yung pag-click natin, hindi naman yung mag-e-end or, mag-e-end ng friendship. Still, yung pag-uusap mo. Diba? That matters. Pag-uusap pa din yung magmamatter kung mag-e-end or maaayos yung friendship mo. Sa akin siguro, kahit nasa digital world na tayo, importante pa din talaga yung communication, especially for relationships na binavalue mo talaga. For example, sobrang close nga talaga kayo. Yan nga, you have to think first before you click. Kasi, baka dahil sa pag-click na yun, nag-end na talaga yung Totally makat relationship. na agad. So, if there's a way pa to communicate, you communicate. At least hindi masisira agad-agad yung friendship. So, yun lang. Okay, so again, This is episode 3. If nakarelate kayo. At nagustuhan niyo tong episode na to, At nag-unfollow din kayo at may nag-unfollow sa inyo. Share, like, And comment. huwag niyo din kakalimutan mag-subscribe. bye! See you on our next episode.